Magandang umaga sa ating mga panauhin. Ako si Dr. Paulo Ginto mula sa Urology Department ng Chinese General Hospital and Medical Center at ako ay narito upang magbahagi ng ilang impormasyon ukol sa kanser sa pantog. Ang kanser sa pantog ay isang mahalagang issue sa kalusugan na nakakaapekto sa daan-daang libo ng tao sa bawat taon. Nagsisimula ang kanser na ito sa mga selula na bumabalot sa loob ng pantog na siyang organong responsable sa pag-iimbak ng ihi bago ito ilabas ng katawan. Bagamat hindi ito kasing karaniwan ng ibang uri ng kanser, bumubuo ito ng halos 4% ng lahat ng mga bagong kanser sa buong mundo. Mas mataas ang panganib sa mga lalaki na 4 na beses na mas malamang magkakaroon ng kanser sa pantog kumpara sa mga babae. Ang panganib ay mas tumataas habang tumatanda, kaya't mahalaga ang maagang pagtuklas at kaalaman upang mapabuti ang kinalabasan ng paggagamot. Ang pantog ay isang mahalagang bahagi ng urinary system. Ito ay nagsisilbing pansamantalang imbakan ng ihi hanggang sa ito ay ilabas ng katawan. Ang pantog ay may mga kalamnan na nagbibigay daan upang lumawak ito habang napupuno ng ihi at lumiliit kapag kailangang umihi. Karaniwang nagsisimula ang kanser sa pantog sa panloob na lining nito. Kapag nasira o naapektuhan ng lining na ito, doon nagsisimula ang mga pagbabago sa selula na nagiging sanhi ng kanser. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa tungkulin ng pantog upang mas maunawaan kung paano naaapektuhan ng kanser ang normal na proseso ng katawan. May ilang mga salik na nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa pantog. Una rito ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ang pinakamalaking sanhi ng kanser sa pantog, na responsable sa halos kalahati ng lahat ng mga kaso. Ang mga nakakalasong kemikal sa sigarilyo na nasasala ng ating mga bato o kidney ay ang nakakasira sa lining ng pantog. Ikalawa ay ang pagkakalantad sa mga kemikal. Ang mga taong nagtatrabaho sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura ng goma, kemikal at tina ay may mas mataas na panganib dahil sa exposure sa mga kemikal. Ikatlo ay ang edad at kasarian. Ang mga matatandang lalaki ay mas madalas na naapektuhan ng kanser sa pantog kumpara sa mga babae at sa mga mas batang populasyon. Ang pagkilala sa mga sintomas ng kanser sa pantog ay mahalaga para sa maagang pagsusuri at paggagamot. Ang hematuria o ang presence ng dugo sa ihi ay ang pinakakaraniwang maagang sintomas. Maaari itong makita bilang mapusyaw na pink o matingkad na pula sa ihi. Madalas itong walang kasamang sakit, kaya minsan hindi ito agad napapansin. Bukod dito, maaaring makaranas ng sakit sa pag-ihi o pakiramdam ng pagsunog o paghapdi habang umiihi. Ang iba pang sintomas ay ang madalas na pag-ihi o ang biglaang pangangailangan na umihi. Kung ang mga sintomas na ito ay hindi nawawala, mahalagang magpatingin agad sa doktor para sa masusing pagsusuri. Ang kanser sa pantog ay nasusuri gamit ang iba't ibang pamamaraan. Ang cystoscopy ang pinakamainam na paraan para direktang makita ang loob ng pantog gamit ang maliit na kamera na ipinapasok sa urethra upang suriin ang lining ng pantog para sa mga palatandaan ng kanser. Ginagawa rin ang urine cytology kung saan sinusuri ang ihi sa laboratorio para sa mga selula ng kanser. Bukod dito, ginagamit ang imaging test tulad ng ultrasonography, CT scan at MRI upang makita kung kumalat na ang kanser sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga test na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa staging at pagpaplano ng tamang paggagamot. Ang staging at grading ay mahalagang bahagi sa pagtukoy ng kalubhaan ng kanser sa pantog at ang naaangkop na uri ng paggagamot. Una dito ang staging. Ito ay tumutukoy sa kung gaano kalayo ang pagkalat ng kanser mula sa pantog. Ang stage 1 ay kapag ang kanser ay nasa lining pa lamang ng pantog, habang ang stage 4 naman ay kapag kumalat na ito sa iba't ibang organo ng katawan. Ang grading naman ay nagsusuri kung gaano ka-abnormal ang mga selula ng kanser sa ilalim ng microscopy. Ang mga high-grade cancer ay mas agresibo at mas malala na kumalat, kaya't nangangailangan ng mas matinding gamutan. Ang parehong staging at grading ay ginagamit ng mga doktor
upang gabayan ang kanilang desisyon sa tamang therapeutic approach. Maraming opsyon para sa paggagamot ng kanser sa pantog. Depende ito sa stage at grade ng mga tumor. Ang surgery o ang pag-oopera ay isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng paggagamot. Maaaring tanggalin ang isang bahagi ng pantog o ang buong pantog depende sa kalubhaan ng kanser. Chemotherapy at radiation therapy. Ito ang madalas na ginagamit ng magkasama upang mas epektibong sirain ang mga selula ng kanser. At ang immunotherapy, isa sa mga mabagong uri ng paggagamot kung saan pinapalakas ang immune system upang tulungan itong labanan ng kanser. Kabilang dito ang BCG treatment at mga immune checkpoint inhibitor na naglalayong gawing mas epektibo ang immune response ng katawan laban sa mga kanser sa katawan. May mga hakbang upang maiwasan ang kanser sa pantog. Una dito ay ang pagtigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ang nangungunang sanhi ng kanser sa pantog, kaya't ang pagtigil dito ay malaki ang maitutulong upang mabawasan ang panganib. Ikalawa ay ang pag-iwas sa mga mapapanganib na kemikal, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga industriya ng kemikal at ng pagmamanupaktura. Mahalaga ang occupational safety para sa bladder cancer. Ikatlo ay ang malusog na pamumuhay. Ang balansing dieta na mayaman sa prutas at gulay at regular na ehersisyo ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng pantog. Sa kabuuan, mahalaga ang maagang pagtuklas ng kanser sa pantog sa pamamagitan ng regular na pagsusuri at pagiging mulat sa mga sintomas. Dahil sa mga bagong tuklas na medisina tulad ng immunotherapy at gene therapy, nagiging mas magaan ang laban sa kanser. Sa huli, ang mga estratehiya sa pag-iwas tulad ng pagtigil sa paninigarilyo o pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ay mahalaga upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng kanser sa pantog. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga sintomas na aking nabanggit, maaari po kayong dumulog at magpakonsulta sa inyong urologist.